Proceed na tayo sa liquid penetrant testing. So ito yung LPT, PT, penetrant examination. So ano ba ang liquid penetrant testing? So ang iba kasi sinasabi lang nila ito yung kulay pula, red dye. So tama nga, maraming ah, meron tayong visible type. Ito yung dye. Yung iba naman may fluorescent type sa penetrant testing. Pero yung mostly nire-request ngayon sa site is yung visible type, which is makikita nyo yung kulay red dye penetrant. So dito naman sa liquid penetrant testing, so increases the detectability of the small discontinuities that cannot be seen by human eye. So ito yung sinasabi natin kanina, sa visual, kung meron kang hindi nakikita sa visual, yung katulad ng mga fatigue cracks, hairline cracks, dito sa liquid penetrant, makikita natin lahat ito ang tinitingnan natin dito yung mga open to surface discontinuities. So ito yung mga defects or mga discontinuities na kadalasan nakikita natin hindi lang sa mga welding area, kahit doon sa mga ibang metal or components na gusto nilang malaman kung merong problema yung surface niya. So ito naman yung ito yung paano ang liquid penetrant testing. So kung makikita nyo dito sa slides, so halimbawa yung isang components o isang welding itong weldments meron siyang crack. Yun, makikita mo diyan unang-una lilinisin muna natin 'yan. Itong yung sa number 1 Lilinisin muna natin 'yan para matanggal yung mga dumi. Tapos pagkatapos ng malinis 'yan, a-applyan natin siya ng penetrant. So yung penetrant testing na 'yan, yan yung ang kanyang ability is to penetrate lahat ng mga open to surface niyan. Kahit gaano siya kaliit, papasok at papasok 'yan. Tapos ang ina-allowed natin dito sa penetrant, lahat ng mga chemicals diyan, meron tayong sinasabing dwell time or penetrating time para allow na ma-penetrate yung lahat ng open to surface defect niya kahit maliliit. So kung mapapansin natin diyan, yung team natin sa site pagka nag-apply ng penetrant yan, naghihintay yan. So may oras tayo diyan. Karamihan diyan sa dwelling time nito is 20 to 30 minutes, 15. Depende po yan doon sa manufacturer na ginagamit ating mga consumables. So, after natin malagyan ng penetrant, maghihintay tayo ng mga ilang minuto. Kapag na-reach na natin yung 20 to 30 minutes na yon, inaalis din natin yan. Ililinis natin yung excess penetrant doon sa taas. Pagka nalinis na yon, ina-applyan ulit natin ng developer. Ang tawag natin doon sa developer, ito yung magiging background doon sa kulay red na pumasok doon sa ilalim. Sa crack, kung may crack man. Ang ginagawa naman ng developer, ito yung ang terms nito, ito yung capillary action na mangyayari. Pag nagsama yung dalawang chemicals, nagkakaroon ito ng reaction. So, aangat ngayon yung nasa ilalim. So, pag umangat na yung red dye penetrant natin dahil yung ating developer ay white, nagiging background, doon natin ngayon makikita yung bleed out galing sa ilalim. Crack man siya or porosity man siya, makikita natin doon sa area na magpo-form siya ng kulay red. So ngayon, pagkatapos nun, pag nakikita natin doon, makakapag-identify na tayo kung ano ba ang meron dong indication or discontinuities. Ito ba yung mga porosity or crack or ano bang mga scratch lang ba? Ang isa pang additional natin doon, yung common kasi na nakikita natin sa liquid penetrant sa site, no? Doon sa mga bago pa lang, no?
Ang liquid penetrant, ito yung mga consumables na nakikita ninyo na ini-spray doon sa mga weldments. Ano yan, tatlong klase yan, ini-spray ng tao natin. Unang-una, nililinis mo nila yan, spray cans, nililinis pagkatapos ini-sprayan ulit nila ng penetrant. So, pag may nakita kayo ng team na ginagawa doon sa site ay ini-spray yung mga consumables, makikita, malalaman nyo agad na ang method ng NDT na ginagawa nila is liquid penetrant testing. Mga consumables yung ginagamit natin. In cans lang yan, yung mga spray cans natin. Ngayon, meron tayong advantages at saka disadvantages sa liquid penetrant testing. So ano-ano ba 'yon? Ito ang ilan sa mga advantages nito, dahil nga consumables lang siya, handy siya kahit saan. Tsaka hindi siya, kumbaga inexpensive siya. Hindi siya kailangan ng mas malaking amount o halaga para makapag-perform ka ng liquid penetrant. Tapos, sensitive siya sa mga maliliit na mga discontinuities katulad ng sinabi natin kanina, yung mga kahit mga ano ang tawag natin doon, yung mga pinholes, yung maliliit na butas, makikita niyo yan, yung mga fatigue cracks, mga hairline cracks na hindi na kayang makita ng naked eye natin, dito sa liquid penetrant kaya niyang ma-detect yun. Isa pang advantage nito, meron tayong mga consumables na sa site pagka naglinis man ay madaling tanggalin kasi mga water washable yung iba. And isa pa, karamihan hindi na natin kailangan ng electricity kasi meron tayong mga site kasi na kinakailangan ng mga electrical outlet. So dito, dahil mga inkansya, hindi na natin kailangan. Meron lang tayong isang type ng NDT na kailangan din natin ng outlet katulad ng mga fluorescent type. So ito yung gumagamit tayo ng UV lights. Pero yung mga ginagamit naman natin doon is ang hinihingi natin sa site lang naman is yung mga extension cord lang naman para doon sa mga 220 na mga equipment natin. Ang disadvantages naman nito, no, syempre, dahil nga limited lang siya, mga surface discontinuities lang ang makikita natin. So yung mga subsurface nito, hindi natin kayang makita. Yung mga internal integrity ay hindi na sakop ng liquid penetrant testing. Tapos, hindi rin siya applicable doon sa mga surface na magagaspang or di kaya yung mga porous surfaces na yun. Yung mga nag-absorb ng liquid, hindi siya pwede. Sa mga casting kasi natin iba, may mga casting diyan na mga nag-absorb ng mga liquid or di kaya na magaspang yung surface niya. Yun yung isang disadvantage ng liquid penetrant testing. And pagdating naman sa site preparation, ano lang naman 'to, ang mga site preparation natin kung ano yung sa visual natin halos the same lang naman. Dito nagkakaroon lang tayo ng dagdag. So sa mga weldments natin, yung magkabilaang side ng welding natin ano, merong 1 inch yan na pinapatanggal din natin, pinapalinis natin hangga't maaari walang pintura. Tinitingnan din kasi natin diyan yung mga dalawang magkabilaang side ng weldments kasi dito kasi naka-concentrate yung mga delayed crackings. Ang mga delayed crackings na yan, ito yung nangyayari doon sa mga during welding works. Ano pa ba? Proper light source. Yon. Kailangan din natin yun doon sa mga madidilim na area lalo na sa gabi. So pag araw naman hindi natin kailangan problema diyan. Yung scaffold, normal naman 'yon. Katulad lang ng dinis natin kanina at saka yung mga locations dapat accessible lagi pagka dumating tayo. Sa mga safety requirements naman, almost the same lang din 'yon sa visual kasi parehas lang naman po 'yan. Pagka pumunta tayo sa site, kinakailangan natin yung mga safety requirements doon para makapag testing tayo ng maayos.